Nagsisimula ang kwento sa biglaang pagsiklab ng animoy liwanag na nagpapaliwanag sa screen ng isang cursor na nakapagpapaalaala sa isang interface ng computer, gayunpaman tila ba, isang duelo sa larangan ng digmaan na nagpapahiwatig na ang mga nangyayaring kaganapan ay matatagpuan sa isang laro. Ito ay nagpatuloy pa rin, ang salungatan, at ito ay mahigpit na labanan sa pagitan ng pagbuo ng pangkat ng hila, ng isang pangalan ng Diyos na Nebula at ang isa pang Diyos ay pinangalanang Hegemonya. Bawat panig ay nakikibahagi sa matinding pakikidigma na nagpapakita ng natatanging espesyal na kapangyarihan at mga stratehiya, at ang mga Diyos ay nagkakaroon ng kontrol sa kani-kanilang mananampalataya na manlalaro na kumokontrol sa kanilang mga piraso tulad ng isang laro ng chess na nagpapahintulot sa kanila na magpalabas ng mga nakakatakot na aksyon tulad ng paghahain ng mga nuclear attack sa larangan ng digmaan kung saan inaprubahan ng player Nebula ang pagpapakawala ng ilang nuclear warhead sa kanyang kalaban. Ngunit kahit na ito, si Hegemonya ng isang manlalaro ay hindi nabigla, dahil naisip na niya ito, siya ay naglulunsad ng tore na parang istruktura na nababalot ng pananampalataya bilang isang anyo ng interceptor missile, na nagsiwalat na sobrang epektibo, dahil ang mga missiles ay agad na pinasabog, ngunit iyon ay sa loob ng kanyang mga kalkulasyon, ang sistema ng pagharang ng missile ng kaaway ay hindi makahabol sa kanya. Habang ang isa ay naiwang hindi nasaktan, at ito ay patungo na mismo sa gitna ng imperial na palasyo ng kaaway, kung saan ang hindi mabilang na mga orc ay nagdarasal lamang ng masigasig para sa kanilang Diyos na iligtas sila. At kung ito ay katotohanan, ang mga panalangin ay magiging walang kabuluhan, ngunit, ito ay hindi katotohanan, ito ay nawawalang mundo, at ang pananampalataya at mga panalangin sa mundong ito ay laging nagbubunga ng makabuluhang resulta. Tulad ng kung paanong biglang nagkaroon ng espiritu dahil sa pananampalataya ng mga tao, na pinipigilan ang pag-ataking nuclear mula sa paglipag sa kanilang teritoryo, gayunpaman, hindi nagulat ang ating bida, gaya ng kanyang inaasahan. Ang hanggal na kalaban ay gumagamit ng kasalukuyang meta, na ang diskarte sa banal na orc, samantala si Hegemonya ang pangalawa. Ang placer sa ranggo ng server na ito hayagang ipinagmamalaki, at kinutya pa si Nebula dahil sa kanyang nabigong pagtatangka, ngunit hindi nagsisisi si Nebula, samantala si Hegemonya ay nagpaglabas ng makumpiyansa. Dahil ito ay isang napakalaking diskarte sa lahat ng panahon, dahil madaling pataasin ang populasyon dahil sa likas na katangian ng lahi ng orc, at habang dumarami ang mga mananampalataya. Ang mga mapagkukunan ng pananampalataya ay mabilis ding nakuha, ang agham, teknolohiya, at kultura. Isa itong magandang diskarte na patuloy na nakatanggap ng magagandang pagsusuri dahil ang malaking halaga ng pananampalataya na naipon at ang malaking bilang ng mga orc ay nagresulta sa isang kalamangan sa digmaan. At ang katotohanan na pinili ng kalaban ang langit bilang kanilang kaharian ay nangangahulugan na alam nila ang nangyayari. Isinasaalang-alang naman ang pagpili ng kasanayan ni Nebula, sa kasanayan sa pagpapaunlad ng agham. Karamihan naman sa kanyang aerial arsenal, naghanda pa sila para kontrahin ang kanyang nuclear na pag-atake, na ipinapalagay na maaari nilang ipatawag ang isang apostol na kadena ng espiritu na may mataas na kalibre ng kalaman. Ang ating bida, ay nanatiling kalmado at napahanga, sa kalaban at dahil dito siya ay masyadong halata kaya kahit na ang kanyang kalaban ay may malaking teritoryo na kahit na umabot sa kalangitan, ito ay isang langit pa rin sa itaas ng kanilang mga ulo. Kaya kailangan lang niyang magkaroon ng sandata na tatapos dito sa kabila nito, dahil sa pagkaunawang ito, naghanda siya ng isang satellite military na pinatatakbo ng I-operated na gawa sa sinaunang relics, na nilagyan ng mga tungkod mula sa Diyos. Kahit si Hegemonya ay nabigla nang makitang si Nebula ay mayroong sandatang ganoong kalakas, dahil hindi niya inaasahan pagkatapos ng isang nuclear sandatang, mayroon pa rin siyang mataas na mass weapon na mas mapanirek kaysa sa huli, sa pamamagitan nito. Maaari lamang sumigaw si Nebula upang huminto, ngunit hindi binibigyang pansin ni Nebula kung ano ang gusto ng kanyang mga kalaban, at sa makatuwid ay hinayaan na lang niya ang kanyang pag-atake na magpatuloy, ito at ang ilang tungsten rod lamang, kung tutuusin, ay kaya na silang pulbisin. Gayunpaman, sinubukan ng Hegemonya na hadlangan ito gamit ang kanyang espiritong apostol, ngunit kumpiyansa si Nebula na ito ay mabibigo, dahil sinahan niya ito ng pagdaragdag ng naipon na gravitational acceleration, ito ay may bilis na humigit kumulang 10 beses sa bilis ng tunog, at kasama nito, ang baras kaya ito ay dumaan lamang
Sa apostol at parang mantikilya, nang ito ay tumama sa lupa, ito ay gumawa ng isang mapangwasak na tanawin, dahil ito ay tumagos sa lupa ng may ganoong puwersa na katumbas ng isang sandatang nuclear, nang walang nuclear after effects, ngunit gayunpaman, ang emperador ay patay na, at ang underground na templo ay gumuho. Kasama ang palasyo ng imperial, at sa makatuwid ay mawawala ang pananampalataya na itinayo ni Hegemonya, at pagkatapos yun mangyari, mawawala rin ang mga apostol. Sa pamamagitan nito, nanalo si Nebula, at siya pa rin ang pinakamalakas ng player sa isang ranker ng laro, ngunit tulad ng gagawin ng sinumang manlalaro, bago siya umalis, sinabi niya na si Hegemonya ay may isyu sa kasanayan, gayunpaman, hindi matanggap ni Hegemonya ang ganoong pagkatalo at ang kinalabasan dahil siya ay isang talunan at pagkatapos, ay humingi siya ng isa pang round, at ang asong ito ay may lakas ng loob na ipahayag na ito ang magiging simula ng kanyang sunod-sunod na panalo. Ngunit tulad ng dati, si Nebula ay nanatiling hindi nabighani, kaya matapang niyang tinanggihan si Hegemonya. Humiling, gayunpaman, hindi niya maiwasang magtaka kung si Hegemonya ay mayroon pa ring kaunting mga trick sa kanyang manggas na hamon. Dahil malakas pa rin ang paniniwala niyang mananalo laban sa kanya, ngunit bilang numero 1 ranker sa ilang sandali. Alam niya na walang anumang magagawa si Hegemonya na makapagtataka sa kanya, dahil ang laro mismo ay walang bagong main alok, at ang katotohanang nakumpleto niya ang lahat. Ang mga nakamit na makukuha at napanatili ang unang pwesto sa mga ranggo ay sapat na bilang patunay na ang laro ay wala ng iba pang maya-alok sa kanya, at kaya, dahan-dahan siyang ngunit tiyak na nagpasya na siyang huminto na sa paglalaro. Sa kanyang pagtataka, bago siya makaalis, isang mensahe ang biglang nag-pop up sa kanyang screen, na sa una ay ikinairita niya noong una, dahil kung sino sa lupa ang gumugulo sa kanya sa oras na ito. Gayunpaman, nakuha pa rin niya ang pag-uusisa, kaya binuksan niya ang mensahe, na sinalubong lamang ng papuri. Binabati siya sa pagkakaroon ng nag-iisang nakaklear sa lahat ng mga tagumpay, at talagang pinahahalagahan ng laro na nasiyahan siya sa nawalang mundo, hanggang ngayon, ngunit nalito lamang siya nang makita ang gayong mensahe. Makikita lang niya ang mga bagay na ito kapag ang laro ay nag-anunsyo ng pagtatapos ng serbisyo, ngunit dahil sa katanyagan ng laro, tila hindi ito mangyayari, kaya nag-click siya ng higit pa upang makita kung ano ang higit pa sa. Bigla ang mensaheng na ito, sa kanyang sorpresa, ibinunyag nito sa kanya na ang larong kanyang nilalaro ay isang maagang pag-access sa beta, at naka-schedule na opisyal na ilalabas, kaya bilang nangungunang manlalaro si Nebula ay binibigyan siya ng mga ito ng isang pambihirang pagkakataon na mag-enjoy sa laro bago ang opisyal na serbisyo, at dahil hinahangad niyang makita ang higit pa sa iaalok ng larong ito, ay kanyang tinanggap at dahil ito ay kanyang nakailigan. At kasama nito, agad siyang nasipsip sa dagat ng mga code, kung saan ang mga binary code ay lumulutang ng walang katapusang. Ngunit hindi lumipas kahit isang saglit, nagdilim sa lalong madaling panahon, pagkatapos noon, nagsimula ang walang laman na espasyo. Ibunyag ang hindi mabilang na mga bituin na sum-akop dito, sa ilalim ng nasabing mga bituin ay isang pamilyar na figure, ito ay ang avatar ng laro ni Nebula, na nagmulat ng kanyang mga mata, kumikinang ang liwanag na sumasalamin sa napakagandang tanawin sa kanyang harapan. Isang view na malayo sa kung ano ang nakasanayan niya, magandang ngunit parang ito ay isang uri ng pagkasira, kung saan mga halijing bato sa isang masungit na estilo na nakapagpapaalaala sa mga templong Greek na umiikot sa lugar, ngunit ang kakaiba. Ang bagay ay ang kalangitan ay itim kahit na ang abot tanaw ay nakikita, ito ay maaaring mga hulugan lamang na walang atmosfera, malinaw naman, ang isa ay hindi makahinga ng walang kapaligiran, at naghahanap sa kanyang sarili ay nakikilala niya na siya ay nasa katawan ng karakter na ginagampanan niya, kaya't siya ay bumangon na iniisip na ang lahat ng ito ay isang matingkad na panaginip lamang, sa hindi inaasahan, isang misteryosong figure ang nilapitan mula sa likod at ipinaalam sa kanya na hindi, at narito siya dahil pinili siya, ngunit bago siya maaaring magbalangkas ng isang tugon, ang misteryosong babae, nakasuot ng umaagos na balabal, mainit na tinanggap siya. Pagtawag sa kanya sa kanyang tunay na pangalan, Sang-woon, pagkatapos noon, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Alden. Agad itong nagtanong kung paano nalaman ng figurang ito ang kanyang tunay na pangalan, kung sino ang babaeng ito. Higit pa riyan,
ano ang ibig sabihin ng pagiging napili niya, ngunit bago pa siya makahanap ng mga sagot. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga anino sa kanyang mga mata, na ikinagulat niya noong una, ngunit alam niyang ang mga anino ay yaong mga ordinaryong tao, alam niya ito dahil ang mga anino ay nagulat at tumingin-tingin sa paligid na parang siya, at napansin na alam na ni Nebula ang kung ano talaga ang mga anino, ipinaliwanag ni Alden kung bakit natatakpan sila ng misteryo, at iyon ay dahil lahat sila ay nagmula sa iisang mundo, at dahil may pagkakataon na magkakilala sila, tinakpan nila ang lahat para sa isang patas na laro, ngunit hindi nito ipinapaliwanag kung bakit eksakto silang narito. At kaya nagpa siyang dumiretso sa punto. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ibinunyag sa kanila ang lupa, ngunit kung titignan ito ng mas malapit, ang mga kontinente ng planetang ito ay iba sa kung anong meron sa mundo. Ito ay isang tanawin ng lugar na nakita na nila ng maraming beses, kaya walang alinlangan na ito ay ang planeta ng nawawalang mundo, at sa napakalawak na nawawalang mundo. Sila ang mga manlalaro ay naging isang tunay na Diyos, nagulat ito sa lahat, kahit na si Nebula ay hindi makarinig ng anumang tunog mula sa ibang mga manlalaro, naramdaman niya ito ng husto, may mga taong napahiya. Kung gaano karapat-dapat ang pahayag, ang dialogo ay parang nagmula ito sa isang edgelord, gayunpaman, dahil wala na silang magandang gawin, patuloy silang nakinig sa sasabihin ni Alden, kaya sinabi sa kanila ni Alden na ang nawawalang mundo na alam nila ay hindi isang mundo na umiiral lamang sa laro, ito ay isang lupain na inabandona ng mga Diyos dahil sa isang insidente noong nakaraan, sa planetang iyon, isang dating napakatalino. Umusbong ang sibilisasyon, namuhay ang iba't ibang lahi sa pagkakaisa, gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, ang mga Diyos iniwan ito, at kaya ngayon ay oras na para sa mga bagong Diyos, at ang larong kanilang Nil Arrow, ay nilikha na may layuning maghanap ng mga angkop na bagong kandidato para sa planetang iyon, sa pamamagitan lamang ng pagsubok. Maaari silang maging Diyos, ito ay mahalagang tulad ng nawalang mundo, na nilalaro nila, kung saan noong una. Ang mga mababang uri na nilalang lamang ang maniniwala sa kanila, ngunit kung magtagumpay sila sa pagpaparami ng kanilang bilang ng mga tagasunod, maaari silang maging ang nag-iisang Diyos ng planeta, at ang mundo ay magiging kanila. At magagawa nila ang lahat ng gusto nila, at lahat ng mga pagnanasa na pinangarap nila ay magagawa bilang isang Diyos sa mundong ito ay isang pagkakataon ng buhay, ngunit ang mga bagay ay masyadong maganda para maging totoo, naramdaman niyang may bagay na hindi pa rin tinutugunan ni Alden, kaya hiniling ni Nebula ang pag-iingat sa pagsuko ngayon, na ikinagulat niya, kung susuko sila. Babalik lang sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay, at mawawala ang kanilang mga alaala sa lugar na ito, na medyo maginhawa, at kaya nagtatanong si Nebula kung ganoon pa rin ba kung susuko siya. Sa kalagitnaan ng hamon, ngunit tulad ng inaasahan, hindi sila gaanong mapagbigay na hayaan silang gawin iyon, nakiusap itong si Nebula na mag-follow up ng isang tanong, nagtatanong kung ano ang mangyayari kung siya ay matalo ng ibang mga Diyos, at simpleng sagot lang ni Alden na kung mangyayari iyon, he will meet a godly end, and they will welcome it. Ito ang inaasahan ni Nebula, kung ito ay isang laro kung saan makukuha ng mananalo ang lahat, na pag-isip-isip na ang mga kalahok ay kailangang ipagsapalaran ang kanilang buhay, at kung ito ay totoo. Ang